God has given us life to live, and that life is best lived by grace. Hello at Happy New Year po sa lahat ng ating mga followers, subscribers at listeners ng atin pong Life and Grace program. Kamusta po ang inyong New Year celebrations? Umaasa po kaming nakapagdala ito sa inyo ng bagong sigla at bagong pag-asa sa Panginoon na siya, ang ating Panginoon, ay nananatiling tapat sa lahat ng kanyang pangako na ipinapahayag niya sa inyo. Having said this, ay gusto ko pong maunawaan ninyo ang kahalagahan na hindi lamang malaman at mabasa ninyo sa Biblia ang mga pangako ng Diyos sa kanyang salita na madalas nating ikiniklaim sa ating mga buhay. Wala pong masama dito. Subalit, nais ko pong marating ninyo ang pagkakataon na kayo ay nakatatanggap ng sariling kapahayagan o yung tinatawag nating personal revelation mula sa Kanya sa pamamagitan ng pangungusap ng banal na Espiritu na nasa ating mga puso. Alam niyo po, ang Holy Spirit ay nagpapahayag sa atin ng mga bagay na walang bayad nating tinanggap sa Diyos. Sabi po ng 1 Corinthians chapter 2 verse 12. But it needs to come by revelation. Dahil hindi ninyo mararanasan ng lubusan ang mga pangako ng Diyos apart from receiving a personal revelation from His Word. It is more than memorizing His words. At dito tayo dapat mag-invest ng time and effort sa pagbabasa, sa pagme-memorize, sa pag-meditate ng kanyang salita, na as we spend time and dwell sa kanyang mga pangako, ay tumatanggap tayo ng mga kapahayagan mula sa kanya. Dito tayo nakakapag-renew ng ating mga isip to a degree na nakikita nating nangyayari sa ating mga buhay ang kanyang mga pangako. At kung nararanasan na po ninyo ang ganito, purihin ng Diyos at salamat po sa inyong mga buhay. Alam niyo po, sa huling episode po ng Life and Grace ay ating nalaman na ang meaning ng English word na revelation o kapahayagan ay taking off the cover. Tinatanggal po yung takip. Nakatulad po ng meaning sa English word ng unveil. Alam niyo po, napakahalaga po nito for this year, for this new year, dahil ang atin pong pangkalatang theme for the 2025 ay unveiled to His glory, transformed into His image. Hango po ito. Ito po ay nagre-reference mula po sa sulat ni Apostol Pablo nung sinulatan niya ang iglesia ng mga Korinto. Dito po sa 2 Corinthians chapter 3 verse 18, ang sabi po dito, datapwat tayong lahat na walang talukbong ang muka ay tumitingin gaya sa isang salamin sa kaluwalhatian ng Panginoon ay nababago tayo sa gayunding larawan mula sa kaluwalhatian hanggang sa kaluwalhatian na gaya ng mula sa Panginoon na Espiritu. Ang sabi po sa wikang Ingles, but we all with unveiled face, beholding as in a mirror the glory of the Lord, are being transformed into the same image from glory to glory as by the Spirit of the Lord. I want you to understand na noong tayo ay maborn again, change has already taken place. This happened sa atin pong mga espiritu na siyang tunay nating naging identity kung saan ang ating espiritu ay nakipagkaisa sa espiritu ni Kristo. And we become identical with the Spirit of Christ. Sabi po ng Ikalawang Korinto, Kapitulo 5, talatang 17, all things are passed away. All things become new. So sa atin pong identity, sa atin pong born again spirit, tayo ay perpekto, banal, kumpleto, matuwid at kasiyasiya sa harapan ng Diyos. Ito ay dahil lamang kay Kristo na ating tinanggap. Kung gayon, ang pagbabagong sinasabi po dito sa verse na ito, sa 2 Corinthians chapter 3 verse 18, ay dala ng ating pagre-renew ng mind habang nalalaman natin ang mga pagbabagong tinanggap natin sa ating espiritu nung tayo po ay makipagkaisa kay Kristo. Ang prosesong ito ay nangyayari sa patuloy nating pagkaalam ng mga bagay patungkol kay Kristo at patungkol sa lahat ng ginawa niya para sa atin.
Ito ay katulad ng pagtingin natin sa isang salamin na ang nakikita natin ay ang ating refleksyon. Habang nalalaman natin ang mga bagay patungkol kay Kristo na identical sa ating espiritu, nagre-reflect ito sa atin at ang pagbabago o yung transformation ay nangyayari. Nailalabas natin sa pang-araw-araw nating buhay kung sino talaga tayo at ang lahat ng mayroon tayo sa ating espiritu na tinanggap natin mula sa Diyos sa espiritu ni Kristo. I hope nasundan niyo po ito. This is something that is happening to us right now. At ang tawag ng iba po dito ay renewing of minds, ang pagbabago ng isip. This transformation happens by simply beholding Jesus in His beauty, in His grace, in His loveliness, holiness, and lahat ng attributes ni Jesus. Kapag tiningnan natin ito, na ilalabas natin ang lahat ng diniposito ng Espiritu ng Diyos sa ating born-again spirit. Nilalabas natin ang pag-ibig, ang pananampalataya, ang kagandahang loob, ang pagpapagal, ang self-control. Ang lahat ng bunga ng banal na Espiritu ay naipapakita natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, na kung saan meron tayong kahustuhan, meron tayong karunungan, meron tayong kabanalan at katuwiran kay Kristo. We know a story in the life of Peter with the disciples and Jesus in Matthew chapter 14. Na ang storyng ito will simply illustrate to us ang disenyo ng Diyos na sa palagian nating pagtingin sa Kanya, na sa Kanya tayo dapat tumitingin. Alam niyo po ang sabi ng Hebreo, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Na palagian tayong tumitingin sa Kanya, na siyang tagapagsakdal ng ating pananampalataya, taga-perfect ng ating pananampalataya. And sa story po ng Matthew chapter 15, after feeding the 5,000, Jesus made the disciples get into the boat and go before Him to the other side of the lake. And in the middle of the sea, while the boat is being tossed and pro by the waves, Jesus went to them walking on the sea. So si Pedro po, nakita niya si Jesus and Peter asking Jesus to bid him to come. So Jesus said, "Come." Of course, yun po yung sasabihin ni Jesus. Kung anong hingin mo kay Jesus, bibigyan niya sa'yo. Sabi ni Jesus, "Come." And he come down to the boat and walk on the water, doing the supernatural as long as his eyes is fixed on Jesus. But when he turned his eyes to the boisterous wind, he began to sink. For anyone to see Jesus, there is a need for an unveiling of the Son of God and unveiling of themselves. Sa bagong tipan po, God has unveiled Himself to us in Jesus through the gospel. Dahil alam nating lahat na sa lumang tipan, ang kasalanan ang nakapagpatago ng mukha ng Diyos mula sa atin. Alam niyo po, ang sabi po ng Isaiah chapter 59 verse 2, "Ngunit pinaghiwalay ng inyong mga kasamaan kayo at ang inyong Diyos, at ang inyong mga kasalanan ay siyang nagkubli sa kanyang muka sa inyo, ano pat siya'y hindi nakikinig." Ang atin pong mga kasalanan ang nagpahiwalay sa atin sa Diyos. We've been separated from God because of sin. Subalit si Jesus ay nahayag dito sa lupa upang iligtas tayo mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Kaya nga po sa 1 John chapter 3 verse 8, mababasa po natin ng ganito. Ang gumagawa ng kasalanan ay ang diablo, sapagkat ang diablo ay nagkakasala na mula pa sa pasimula. Ang anak ng Diyos ay nahayag sa dahilang ito upang wasakin niya ang mga gawa ng diablo. Ang lahat ng gawa ng kalaban ay tinapos ni Kristo sa krus ng Kalbaryo nung siya ay mamatay para sa ating mga kasalanan. Ngunit hindi lahat ay nakakakita ng katotohanan ito. Maging ang ikalawang Korinto, kapitulo 4, talatang 4 ay nagsasabing, sa kanilang kalagayan, binulag ng Diyos ng sanglibutang ito ang pag-iisip ng mga hindi mananampalataya upang huwag nilang makita ang liwanag ng ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang
larawan ng Diyos. Subalit para po sa ating mga mananampalataya ng bagong tipan, pwede na nating makita ng malinaw si Kristo sa liwanag ng kanyang kaluwalhatian. But first, we need to recognize and see ourselves unveiled. For many of us, recognizing we are unveiled and beholding His glory and allowing His Spirit to transform us, we will be going to experience change in the physical realm. Yung pong gradual change sa atin pong kalusugan, sa atin pong health, incremental increase in our finances, ang atin pong prosperity, and wider influence in our marketplace. Saan man po kayo nag-i-spend ng most of your time? Sa trabaho nyo, sa eskwelahan, sa mga opisina, sa pagawaan. And the more we behold His glory, the more transformation takes place. Alam niyo po, naniniwala tayo that by association, sa pakikisalamuha, sa pakikipag-ugnay, sa pakikisama, by our association with Jesus, we will be like Him. Naalala niyo po ba yung pagtataka ng buong Sinedrin sa katapangan o lakas ng loob sa pagsasalita na ipinakita ni Pedro at ni Juan, na kahit na nga po sila ay ipinadakip at pinakulong, ay nagsalita pa rin sila ng katotohanan? Sabi po sa mga Gawa, Kapitulo 4, talatang 13, namangha sila nang makita nila ang katapangan ni na Pedro at Juan. Lalo na nang malamang sila'y mga taong walang pinag-aralan at mga karaniwang tao lamang. Nabatid nilang sila'y nakasama ni Jesus. Sabi po sa wikang Ingles, now when they saw the boldness of Peter and John and perceived that they were uneducated and untrained men, they marveled and they realized that they had been with Jesus. Na realize nila na, teka, ito yung kasama ni Jesus. Why? Kapag lagi mo kasama si Jesus, when you are associated with Jesus, kapag lagi mong nakikita si Jesus, namamasdan mo kung ano ang ginagawa niya, nakikita mo at naunawaan mo kung paano niya ginagawa nito. Nagiging kamukha sila ni Jesus. Nagiging matapang po sila. Kaya po very crucial ng tanong na sino ang pinipili mong makasama sa malaking oras ng iyong araw. Alam niyo po, there's a study in Harvard University na nagsasabing we become an average of the 3 people we spend the most time around. Nagiging halos kamukha tayo ng 3 taong palagian nating nakakasama. So it is important that aside sa relationship natin kay Jesus, the other associates that we have are mga nakakamukha rin ni Jesus. What is the point that I'm saying? Na ang mga kasama mo rin, ang mga ini-spenda mo ng time with, nakakakwentuhan mo, ay mga Kristiyano din na katulad mo. You cannot have alliance with God and friendship with the world. Nadidisib kayo kapag ginagawa nyo to. Hindi po pwedeng nasa church ka ng Sunday and the rest of the day the rest of the week ay ibang mga taong kasama mo, yung mga nasisiyahan sa mundo. Sabi po ng 1 Corinthians chapter 15 verse 33, do not be deceived. Bad company corrupts good character. Sa buong taon ng 2025, sa ating mga iglesia, titingnan natin at pag-aaralan po natin ang buhay ni Jesus. And I am believing that the words that we will be listening to will give a spark to move into the direction of becoming more like Jesus. Not in our born-again spirits po, because we are already like Him, but in the way we conduct our everyday lives. We will look at many nuggets of truths from the Word at ito po ay i-declare namin sa inyo. Alam niyo po, personally, I am always amazed kapag nakaka-encounter po ako sa pamagitan ng salita ng Diyos at nakikita ko how the house of Jesus, kung paano si Jesus ay kumilos at gumawa ng mga bagay-bagay. How Jesus does things. Kasi po, naniniwala akong it is one thing to know that you have been forgiven. But it is another thing to understand how God has forgiven you. Ang sabi nga po that He left the splendor of heaven for a lonely hill of Golgotha just to lay down His life for me.
na habang siya po ay namamatay sa krus ng Kalbaryo, ang sabi po ng Colosas, He made a public spectacle of the handwritings of the requirements and nailed it to that cross in order to give me freedom from all of it. At ako po at ikaw ay makapamuhay ng may kalayaan at may katagumpayan. At kapag ka naintindihan natin to, kapag ka siniyasat natin ang salita ng Diyos at nakita natin ang mga katotohanan ito, and in those truths, we will be learning from Him. Kagaya po ng pangyayari sa Mark chapter 5. One day, Jesus sailed to the other side of the lake just to cast out demons from a man possessed by unclean spirits. The Bible says na itong lalaking ito was exceedingly fierce, wore no clothes, and cutting himself with stones. And the demons pleaded Jesus to cast them into the swine. Kaya sabi ni Jesus, go, mayo kayo. Eventually po, all the swine died in the sea, and when the city people learned what had happened, seeing the man at the feet of Jesus clothed and in his right mind, natakot po sila. Learning what happened to the swine also, they requested Jesus to get out of their city. Nakalulungkot po, pinaalis nila si Jesus. But the man who had been demon-possessed begged him that he might be with him. Pero ito po ang sagot ni Jesus sa kanya. Sa Mark chapter 5 verse 19, hindi siya pinayagan ni Jesus. Sa halip ay sinabi niya, umuwi ka sa iyong bahay, sa iyong pamilya. Ibalita mo sa kanila kung ano ang ginawa sa iyo ng Panginoon at kung papaano kanya kinahabagan. Alam niyo po, natutuwa po ako doon sa salitang papaano kanya kinahabagan. Because in the story ay wala po kayong mababasa na si Jesus ay nagdalang habag sa lalaki. He just acted what he normally do. Na pinalayas po yung masamang espiritu at minahal niya po yung lalaki. Jesus made a special effort for that one man. He helped the man no matter how much it will cost. Nakita niyo po yung herds of swine na namatay sa dagat? Napakalaking halaga po nito. And the rejection of the city people. Ganito kinahabagan ni Jesus ang lalaking iyon, na para sa kanya baliwala lahat ang halaga and baliwala lahat kung ano ang sasabihin ng tao. Maabot ka lamang at mabigyan ka lamang ng kalayaang kinakailangan mo. Sa mga katotohanan katulad po nito, lalo na nating makikilala ang Panginoon at ang kanyang character at ang kanya pong mga attributes. Alam niyo po ang sabi ng Psalmist 103 verse 7, sabi po sa Psalms, He made known His ways to Moses, His acts to the children of Israel. Yung po ang sabi sa King James Version. Pero ang sabi po sa New Living Translation ay ganito, He revealed His character to Moses and His deeds to the people of Israel. Pagka pinag-combine niyo po itong dalawang translation na ito, makikita niyo po that God made His ways known to Moses and revealed His character to him. In other words, Moses got to actually know God Himself. Nakita po ni Moses hindi lamang ang mga gawa ng Panginoon, kagaya ng bayan ng Israel, kundi nakilala niya ang Panginoon mismo. While the people of Israel only saw His acts and deeds, Moses come to actually know God Himself. Israel saw His works, but Moses saw God. Sabi po ng Exodus chapter 33 verse 11 ay ganito, So the Lord spoke to Moses face to face as a man speaks to his friend. Mukha sa mukha ay nakipag-usap ang Panginoon kay Moses. Walang tabing, nakipag-usap, walang harang, walang dibisyon, ay nakipag-usap ang Panginoon ng mukhaan kay Moses na parang nakikipag-usap lamang sa kaniyang kaibigan. Maganda pong pag-usapan that the Lord talked to Moses face to face. And yet, mababasa po natin sa banal na kasulatan, tuturuan po tayo dito, that what we have in Christ today in the New Covenant makes what Moses had fail in comparison. Mas maganda po yung sa atin. Si Moses po nakikipag-usap sa Panginoon ng mukhaan, ng face-to-face, samantalang ang Panginoon ay naninirahan na sa loob natin. Moses knew the Lord as no one else on earth did.
Sa lumang tipan po ito. Yet, he was pleading to know God more. Because the more we know the Lord, the more we want to know about the Lord. There is no end in his greatness. Moses had seen the mighty acts of God, but he wanted to know him more personally. And there is a difference between knowing the power of the Lord and knowing the Lord. Alam niyo po, sabi ni Pablo sa Philippians chapter 3 verse 10, that I may know Him and the power of His resurrection. Pero ang tanong po natin ay ganito, why was Moses the only one out of the nation to experience close relationship or close fellowship with the Lord? Because he was the only one to draw near and seek the Lord's face. Alam niyo po, ang sabi po sa Exodus chapter 33 verse 13 to 15 ng New King James Version ay ganito, now therefore I pray, if I had found grace in your sight, show me your way, that I may know you and that I may find grace in your sight. And consider that this nation is your people. And he said, my presence will go with you and I will give you rest. Then he said to him, if your presence does not go with us, do not bring us up from here. Gusto ko pong mapansin ninyo that Moses was willing to give up entering the promised land if it meant that God would not be with him. He wanted God more than he wanted what God could do for him. Mas gusto niya po yung presensya ng Panginoon kaysa makapasok siya sa lupang pangako. The Israelites had hard, selfish heart. No matter what they received, they always wanted more. They wanted something better. Ganito po ang ugali nila. These people had visible, tangible manifestation of the reality of the Lord like no other ever had before. Yet they constantly rebelled against the Lord and lived in unbelief. They were never satisfied because they were seeking the wrong thing. Had they sought after God, all their needs would have been met abundantly, and they would have been satisfied and content. Ang sabi po ni Moses, pabalikan ko po ito, chapter 33 ng Exodus, verse 15. Sinabi ni Moses sa kanya, kung hindi po ninyo kami sasamahan, huwag nyo na lang kaming paalisin sa lugar na ito. Moses was so dependent on the Lord that he wouldn't move without the presence of the Lord. He wasn't going to settle for anything less. Alam niyo po, napakagandang katotohanan na ito. Na bago po tayo pumasok sa bagong taon, ay masabi ng ating puso, Lord, kung hindi ka lang din kita makakasama sa bagong taon na ito, then ayoko na pong pumasok sa bagong taon. Although that is an idea, lagi natin kasama ang Panginoon. But that is an attitude that we should have. And one of the great key of success for 2025 ay ito po, ang presensya ng Panginoon. Do you remember Genesis chapter 39 verse 2? Kay Joseph na naging successful man, ang sabi po dito ay, and the Lord was with Joseph and he was a successful man. The fact that the Lord will never leave us and never forsake us, ang sabi po ng Hebrews chapter 13, ito po ay nagsasabi ng maraming bagay. This tells us a lot of things about the way ng Panginoon, na laging gusto ng Panginoon na makasama tayo. We certainly don't deserve this type of treatment. So this shows the Lord is gracious, merciful, and faithful. And I'm really trusting the Holy Spirit in reminding us this truth so we can take advantage of this truth sa atin pong mga buhay. If we seek Him, we will find Him. And recognizing His presence in us, in everything we need, let us set our hearts to know God and His ways. His character is worth gazing. And when we pursue knowing Him, with unveiled face, you and I will be like Him. Praise God. Happy New Year po sa inyong lahat, sa mga kamukha ni Kristo at sa patuloy pang nagiging kamukha ni Kristo. Shalom!